So yun mga gulay, isang magandang umaga at welcome back nga pala ulit dito sa akin channel. So ngayong araw po mga kagulay ay mag-a-apply po ako ng abono dito sa aking sibuyas na 17 days ngayong araw. At ngayon nga mga kagulay ay gagamitan ko po siya ng abono na 16, 20 at 14. So mamaya mga kagulay papakita ko po sa inyo kung paano ko po siya i-apply. At sa ngayon nga mga kagulay bibigay din po ang paliwanag sa inyo kung bakit ito yung aking gagamitin na abono dito sa aking mga bagong tanim na sibuyas. So kapon mga kagulay nagpatubig ako ng sibuyas sa 16 days niya simula pagkatanim. So yun po yung ating ikalawang tubig, dahil yung unang tubig po natin yung mismong pagkatanim. So bali ikalawang tubig pa lang ito mga kagulay sa 16 days. So ngayong araw nga po 17 days, doon naman po ako mag-apply ng abono. So hinihintay ko lang po yung aking mga kasamahan, at meron po mga kasama dito na magbabaklas po nung pinagbalagan ng pipino. So bali mga kagulay yung pipino natin, dahil matagal nga din ako walang mga update doon at medyo madalang yung ating video, dahil doon sa pipino na yon ay nasabay po doon sa mga paggagayak namin doon sa taniman ng sibuyas. Babaklasin na po siya ngayong araw, lilinisin na po, tatanggalin yung mga balag. At yun mga kagulay, meron na po kaming naka-order na seedling tray na Calixto F1. Yun po yung aking ipapalit na itatanim doon sa aking pinagpipinuhan. So abangan nyo lang po yung aking pagtatanim po na yun, dahil yun po yung aking talong na sasagasaan niya po yung tagaraw. Kaya yun po yung aking unang-unang talong po, o paunang talong. So iba pa po yung itatanim ko sa bago magtagulan. So bali mga kagulay, yung tanim naman ng March, yun naman po yung masasagasaan niya yung panahon na po ng tagulan. At ngayon mga kagulay ay nakasakay na ako dito sa tractor, at ito po yung access na pwedeng sakyan ng mga pataba, pwede rin po yung kariton, dahil nga itong aming tinatawiran na ilog ay medyo malalim po ngayon. Kaya ito po yung sasakyan na tanging nakakapasok doon sa area namin. Mas mapapadali yung pagpasok ng mga gagamitin namin sa aming mga gulay. So sila po yung mga magbabaklas ng balag ng pipino. So siya po yung nagmaneho ng tractor. At ngayon mga kagulay, ito yung aking gagamitin na abono sa aking sibuyas. Ito po yung 1620 mula po ito sa Atlas. At siyempre itong 14 o triple 14 kung tawagin, mula din po ito sa Atlas. So bali mga kagulay, dalawang supot yung aking yahagis sa aking sibuyasan. So bali 100 kilos to. At ngayon mga kagulay, akin itong paghahaluin o tinatawag na 1:1. Dahil unang abono natin dito sa may sibuyas, dahil tayo rin po ay nagpapadahon at nagpapaugat. So papakita ko po sa inyo kung paano po ako magkwenta o paano ang aking ginagawa kapag napapansin ko yung aking pananim na kailangan po ng nitrogen at yung phosphorus. So yung po yung mga pandahon at yung pangugat. Sa 100 kilos po na yan, ito po yung naging total ng nitrogen, phosphorus at saka yung potassium. So bali kasi mga kagulay, nagpapadahon pa tayo, nagpapaugat. So bali ang naging total nitong nitrogen na aking ihahagis sa aking sibuyasan ay meron na po tayong 30% sa kanyang nitrogen. At dito naman po sa kanyang phosphorus po ay meron na po tayong 34%, na yun po yung kailangan sa ating mga gulay, yung pampaugat para maganda yung maging bulas. At sa potassium po ay wala naman po tayong dinagdag. So bali 14% pa rin siya. At ito nga mga kagulay, ito yung aking abonohan. So bali may 10 pinitak po itong aking area, kaya kailangan makaubos ko yung 10 kilo sa isang pitak para po maging sakto at wala pong susobra. Medyo kailangan po natin dito na tansyahin talaga yung ating pag-abono. Kailangan pantay yung paghahagis para po maging parehas po yung pagbulas nitong ating mga bagong tanim na sibuyas. Kaya dapat talaga pakiramdaman din sa kamay yung pagsabog. Kailangan na kung uubos kayo ng 10 kilos dapat sa unang hagis pa lang ay hindi na siya matansyan nyo na yung bagsak ng abono sa mga sibuyas. So dito bali mga kagulay, parang naghahagis lang po o nagsasabog ng abono sa inyong mga palay. So bali dito naman mga kagulay, kahit na mapunta ito sa tudling o sa gitna ng tudling, ito naman mga kagulay, mga ilang araw lang kakaliberahin na para po naman sumampa ito sa mga gilid-gilid ng mga plat ng mga sibuyas. Kaya kada abono kailangan sundan agad ito ng kalabera para hindi naman po masayang yung ating inahagis sa ating mga
mga sibuyas. So bali dito mga kagulay, ayan, so makikita nyo sa aking pagsabog na talagang mabagal lang yung aking lakad at hindi po gaano kabilisan, kaya para magparehas yung mga bagsak ng abono at lahat po yan ay aking tinatansya para po hindi po sumobra at maging kulang yung aking i-apply na abono. Tabangan nyo na lang mga kagulay yung aking video patungkol dito sa susunod na step ko. So bali ang susunod na step ko dyan ay kakalabirahin para po yung hinahagis ko mga abono ay mapunta po sa mismong plat ng tudling ng sibuyas. So syempre update nyo rin po kayo kung kailan po ako mag-start na mag-spray ng insecticide or ano nga ba yung aming ini-spray dito sa aming mga alagang sibuyas, kung anong klaseng lason po ito. At syempre sa pagkakalabera papaliwanag ko rin po yan, basta sundan nyo lang po itong aking channel. Sa mga hindi pa ako nakasubscribe, click nyo lang po yung subscribe button at notification bell para po pag nag-upload ako ay inyong makikita agad at magno-notify ito sa inyong mga cellphone. At ito na nga mga kagulay yung naging bagsak ng abono. So ayan po yan sa may tudling ng sibuyas. So ganyan po kakapal yung 10 kilos sa isang pitak ang kanyang sabog. So bali 10 pinitak po ito, 100 kilos yung ating sinabog, kaya kasarapan lang yung pagitan or yung dami ng abono na inibagsak dito ngayon. So ikalawang tubig, nag-apply na ako ng abono. So balang supot po yan. So abangan nyo lang po yung aking mga update dito sa aking channel.